So, sa video na to, pag-usapan natin to. Ito yung USB to LAN. So, sa mga piso Wi-Fi dyan, ito yung cheapest way na i-convert, mag-add ng LAN port para sa piso Wi-Fi. Kahit anong system nyo, mapa-ADO, LBP, tsaka ano-ano yung mga piso Wi-Fi system. Kasi, galing sa Orange Pi or RPI, Raspberry or Orange Pi, di ba, one LAN port lang yan? To add ng LAN port, ito yung ginagamit. Kasi ito, mura lang to. 300 pesos. So, plus 1 LAN. Kasi yung LAN 1 is gagamitin sa 1. Ito naman sa AP or access point. Okay? So, ito, kasi yung performance nito is gigabit LAN siya. So, 300 Mbps lang. So, pag ganito, 300 Mbps. So, yung LAN mo lang is 300 Mbps. So, isa sa mga ginagamit pag startup lang. So, ito. Tapos, ilagay mo to sa switch. Tapos, galing sa switch, dun ka na maraming AP. Okay? So, ito yung advantage kasi mas mura siya na solution ng pagpipiso Wi-Fi. Okay? So, dumating naman to. Ito yung VLAN switch or managed switch na capable na siya ng VLAN. Ang kagandahan dito is lahat ng port, ito pala ay Gigabit Ethernet na TP-Link. So, TLSG105E. So, hindi to sponsored video ni TP-Link. Pero for now, ito lang yung market natin or ito lang yung switch na manageable available sa market natin. So, ang kagandahan nito is lahat ng port niya is Gigabit Ethernet. Then, bago to siya magamit, kung galing siya sa factory, is kailangan mo talaga siyang i-reconfigure. Meron akong reconfiguration video dito. So, i-search nyo lang dito sa channel. By the way, huwag nyong kalimutan mag-subscribe dito kasi nag-update tayo ng mga technical videos. Okay? Then, makita ko na almost 80% sa mga viewers ko is hindi siya nakasubscribe. So, maliit na bagay, paki-click lang sa subscribe dito. Okay? So, ito yung VLAN switch. Ang advantage nito is pwede ka mag-define ng ISP. Dito yung 1 RPI or yung processing mo. Tapos, ito yung APs mo. Kung mapapansin mo, lahat ng port is Gigabit Ethernet. So, Gigabit Ethernet, ibig sabihin 1,000 Mbps. Okay? So, 1,000 Mbps. Tapos, itong ISP, pag sinabing ISP is ito yung papunta sa 1. Then, ito naman sa RPI or Orange Pi. Then, itong tatlo na port is sa AP. Bago to pala hindi siya pwede salpak lang diretso unless meron talagang configuration. Huwag kayong mag-alala. Kung gusto nyo magpa-configure, madali lang ako i-contact. So, pwede ko kayo bigyan. Pang copy lang. Okay na yan. So, 1 RPI, Pagpapasok ng internet, tapos si RPI kasi yung nagbibigay ng portal. So, the same yan concept dito. Si RPI galing ng portal. Okay? Yung lang talaga dito is ito USB to LAN switch is nag-iinit siya. While ito, normal function lang niya as switch, kayang-kaya na niya. So, ito, yung kagandahan is kaya nga mag-upgrade kayo by Elmer Shocks Networks na mag-VLAN switch kayo. Yan yung mga problema. Tapos dito, naka-AP na. So, kaya nyo ng 3 AP sa configuration na to. Kung magdagdag pa kayo, mag-series lang kayo ng switch dyan. Tapos, i-configure nyo ng maayos. Okay na yan. Kasi, yun nga, pag ganito is, yung VLAN talaga is, isang port lang siya sa RPI yung ginagamit. So, kung
1G 1G port ron, 1GE port. Then, mamamaximize niya yung traffic. Unlike dito, masasakal siya sa 300 Mbps. Kaya nga, yung competition nyo dyan sa Peace Wi-Fi, pag naka-VLAN switch, luging-lugi kayo. Kasi pag nag-games yan lahat ng gamers or yung customer nyo, masasakal to sa 300 Mbps. Pag ganito naman, pag TP-Link switch, yan, lulusot na yan. Mas mas okay yung performance sa gaming pag naka VLAN switch. Kaya, huwag kayong mag-alala, mag-upgrade kayo para yung competition nyo is luging-lugi pag naka VLAN switch kayo. Tapos, huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa Elmer Shocks Networks. Kung meron naman kayong mga katanungan, huwag mag-alala. Pa-share naman, pa-comment kung ano pa yung mga configuration. So, sa 1, ito, parang VLAN 22. Tapos dito, VLAN 22, tsaka 11. Tapos yung mga AP, VLAN 11. Or vice versa. Nahalo-halo ko lang yan. Para sa isang port lang ng RPI, ginagamit natin yung TP-Link na VLAN switch. Kung meron kayong other vendors na kayang mag-VLAN like Cisco, Huawei na switch, mas okay yun. Pero for me, for now, cost-effective ng TP-Link switch is around 1,500 data. Depende sa lugar. So far, kumpara sa 300 pesos. So, 300 pesos to. Ito is 1.5K. Kaya, mas okay yung investment kasi mas magiging masaya yung customer nyo pag naka-VLAN switch po kayo. Maraming salamat and see you around sa next video naman ng tips.